Good afternoon, everyone. We are Group 5 and we are here to report Unit 11, which is User-Defined Functions. So what is User-Defined Functions? User-Defined functions are similar to those provided by SQL Server as standard. They are given a name and optionally a set of parameters. User-defined functions are created for a database and can be used in scripts, stored procedures, triggers, and other user-defined functions that are defined within a database. As with stored procedures, they help to modularize your Transact SQL or TSQL code and improve the maintainability by allowing you to centralize logic. User-defined functions serves a specific task or operation within your system or program. By creating functions, you can reuse code across different parts of your program. Functions promote modularity by encapsulating related functionality. For example, you would create a function that returns a standard tax rate. If the rules change or the tax rules change, yung function can be modified and lahat ng TSQL that utilizes that function would automatically use the new tax rate. And user-defined function can be separated into two main categories, and these are scalar function and table-valued functions. Now, what is scalar functions? Scalar functions are similar to the functions we have used in earlier modules. They can optionally accept one or more parameters and return a single value. The return value is a standard data type but cannot be a text, and text, image, or a timestamp. Also remember that scalar functions can only return a single value but can optionally accept one or more parameters. The next category is table-valued functions. The second type of user-defined function is a table-valued function. As the name suggests, a table-valued function returns a table variable. Table-valued functions are often used as parameterized views, as they can be included in place of tables in a query and can accept arguments. Such queries select from the rows provided in the function's result. So meaning, sa table-valued function, ito yung isang tool sa SQL na naglalabas ng table ng data. So meron tayo dito dalawang klase. Yung una, yung inline at sumunod yung multifunction. Sa una, yung inline, para siyang simple query lang na naglalabas ng result. Samantalang yung isang multifunction naman ay mas complicated siya kasi doon nilalagay kung ano yung mga ilalagay sa stored procedure. Sa table-valued functions, yung itsura ng data sa table, sinasabi siya mismo doon sa function, kaya hindi na kailangan i-set up ng hiwalay. Ganon din yung data sa loob ng table. Inaayos din siya sa loob ng function bago ito i-return or ibalik. The first function that we will create will be a simple scalar function that returns a tax rate. This could be used throughout a database when calculating the tax on sales. If the government changed the tax rate, it would require a single change to modify all the functionality in the database that uses the percentage. As the rate is fixed, no parameters are required for this function. The syntax for creating a function with no parameter is as follows. First, we will always start create, alter, or drop. Then function, kasi gusto natin gumawa ng function. And then function name. And then open and close parentheses. Then yung sa parentheses, andun yung mga parameters. Yung mga parameters, optionally lang siya. Pwedeng naka-open and close parentheses lang, depende sa gagawin. Next is the returns with S. And then ano yung return type kung ano yung gusto nating ibalik. Next is yung as and begin. Then yung end
kapag nag-begin tayo, dapat mag-end din tayo. Then, sa loob ng begin and end, meron tayong statement 1, 2, and x. At last, need natin i-return kung ano yung gusto nating ibalik. So, return and then yung return value. Yun yung sa SQL Server. Next naman yung sa syntax ng MySQL. So, magsa-start tayo sa delimiter. Pinalitan lang yung expression ng terminator, change to double dollar sign. Next, parang parehas lang din sila nung sa SQL Server. Magkikreate tayo ng function, then yung function name, parameter, again, pwede siyang optional, then return, then yung data type, pwede numeric, and etc. So, after return, next is yung begin and end ulit. Sa loob ng begin, andun ulit yung i-return kung ano yung expression na hinahanap. And then followed by the delimiter. Then yung terminator sign, which is semicolon. So, next proceed naman tayo sa example code sa SQL Server. So, katulad na sinabi ko kanina, mag-create tayo ng function and then yung function name. Function name natin is yung tax rate followed by open and close parenthesis, which is walang parameter. So, magna-next na tayo sa return. And then, yung nire-return niya is numeric. It is a number characteristic ni numeric. Yung 5 and then yung decimal place is 2. Sunod, as and begin. Nag-return agad kasi wala na tayong statement. Hindi katulad nung kanina dun sa syntax. So, gusto natin i-return si 17.5 and then nag-return na tayo. And then, end. So, next naman sa MySQL. First is yung delimiter. Katulad nung sinabi ko kanina na pinapalitan lang yung expression ng terminator, change to double dollar sign. And then, magkikreate din tayo ng function. And then, yung function name, yung tax rate, open and close parenthesis, since wala naman tayong parameter. Next, yung return, numeric. So, yung character natin is 5. Characteristic na ni numeric is 5. And then, yung decimal place is 2. Walang as si MySQL, kaya next na natin si begin. And then, yung statement. Then, return, since walang statement. So, ni-return agad, specify na si 17.5. And then, naglagay tayo ng terminator after ng 17.5. And then, end. And last is yung create a function in your database. You can use it just like any built-in function. This means na magagamit mo siya sa mga scripts, queries, insert and update commands, and stored procedures. Let's say na meron tayong function na tawag na tax rate na kinakalculate yung mga tax rate. To simply display the value returned by this function, pwede mo gamitin yung print command sa SQL Server or yung select command in MySQL. Don't forget to include DBO before the function name in SQL Server kasi ini-specify nito yung schema name. For example, sa SQL Server, print DBO.tax rate and in MySQL, select tax rate. Modifying a function. If you need to modify the function, you can do using the alter function command in SQL Server or by dropping and creating the function in MySQL.
The syntax for both commands is similar to that of creating a new function. For example, if the tax rate changes from 17.5% to 18.75%, you can update the function accordingly. In SQL Server, it's alter function tax rate returns numeric 5, 2 as begin, return 8.75, then end. And in MySQL, drop function tax rate, create function tax rate, returns numeric 5, 2, begin, return 18.75, then end. So, punta naman po tayo dito sa adding parameters. Most functions will include parameters that determine the operation of the function and the eventual return value. Parameters can be added as comma-separated list within the parentheses that follow the function name. So, yung parameters are commonly ginagamit sila to identify kung anong operation yung nagagawa ng function na na-create mo or na-create natin. Then, kung anong value yung nare-return niya. So, tingnan natin dito sa example natin. Ito sa next slide. So, yan. Dito naman sa next slide natin, makikita natin yung mga examples. Sa left side, andito yung SQL Server natin, and sa right side naman is yung MySQL. So, ayan, yung unang code dito sa SQL Server natin, nag-create tayo ng function na may pangalang discount rate na nakaset yung value sa 10.5. Dito magbe-base yung gagawin pa nating isa pang function na merong parameter para makompute yung discounted value. So, ayan, punta na tayo sa may function natin na lalagyan natin ng parameter. So, ito, yung syntax. Yung syntax is create function, then function name, value with discount, then after nun, so, sa pag-add ng parameter sa function na gagawin natin, kailangan paloob siya sa parenthesis, and nag-i-start dapat palagi sa @ sign. Then, yan, after ng @ sign, yung susunod na ilalagay natin is yung parameter name. Then, after ng parameter name, yung data type ng parameter natin. So, yung laman ng, ayan, yung laman ng parameter natin is @value money. Ayan na yung kabuuan ng dinagdag nating parameter sa function natin. So, after nyan, after ng pag-add natin, yung mga susunod na codes, ito, returns money as begin, return, dito sa loob ng begin, dito dito iikot yung code natin. So, return at value, which is yung value na nakaset sa parameter natin, then minus, call ulit natin yung value, multiplied by dbo.discount rate. Dito na pumasok yung create nating function dito sa unahan ng SQL Server natin. Itong discount rate, tinawag natin siya dito gamit tong, ayan, dbo.discount rate. Then, divided by 100. Tapos, after ma-generate ng line number 5 natin, mag-end na yung code. Yan. After natin ma-code tong function natin, select naman natin siya para maipakita kung paano, para mapakita yung result natin. So, select dbo.value with discount para value with discount, which is yung create nating function,
Then, mag-add tayo ng parameter 1,000. Then, yan. Kapag na-execute natin tong line na to, yung select DBO.value with discount na may parameter na 1,000, ang magiging output niyan is yung 895.0000. Ayan. Makikita natin dito na discounted na yung value na 1,000 na sinet natin doon sa kanina. So, dito sa may return statement ng function natin sa value with discount, itong DBO.discount rate, itong discount rate natin, tinawag natin siya galing sa function na nauna natin ginawa na may nakaset na 10.5 na discount rate. So, nakuha niya yon 10.5 na yon, then ayan, minultiply niya sa value na isiset sa parameter natin, then pag dinivide yun sa 100, ito yung magiging output, which is yung 895.0000. Yun, yun ang magiging flow niya sa SQL Server natin. Yan. Dito naman sa MySQL Server natin, makikita natin na malaki yung pagkakaparehas ng code, pero may mga minimal changes lang na nangyari. So, ayan, katulad nung sa parameter natin, tingnan natin yung laman ng parameter ng MySQL natin kumpara sa SQL Server. So, dito sa MySQL, makikita natin na tinanggal natin yung @ sign sa unahan ng value, kasi hindi na natin need lagyan ng ganon. Hindi na natin need lagyan ng ganon kapag MySQL yung ginagamit natin. So, ayan, makikita din natin dito na yung data type ng value natin na money, naging decimal siya sa MySQL. Dahil nga hindi gumagamit ng money na data type yung MySQL, ginawa natin siyang decimal 5 then 2. So, ayan, nabago yung data type ng parameter natin. Syempre, pag nabago yun, mababago din yung i-return niyang value. Nakaset din siya sa decimal 5 then 2. Then, ayun, yung as, tinanggal natin. Then, begin. Return value minus value multiplied by discount rate divided by 100. So, dito sa return statement natin, yung @ sign, makikita natin dito na wala na. Yan. Then, dito sa yung discount rate na function natin is nakatawag siya directly. And hindi na gumamit ng DBO dahil yung DBO is ginagamit lang sa SQL Server. Yan. Yan. Then, dito sa select statement naman natin sa pagkuha na ng result, makikita rin natin na hindi na tayo gumamit ng DBO. Direkta na tayo sa function name. So, select value with discount. Then, may parameter na 1,000. Then, kapag niran mo to, ang magiging output is 895.0000. Yan. Same sila ng output ng SQL Server. So, dito naman po tayo sa next slide natin. Para mas may paliwanag yung purpose ng functions na create natin kanina, gumawa tayo ng panibagong table natin sa SQL Server and sa MySQL. So, sa SQL Server, nag-create table tayo na may pangalang items na merong item ID, item name, and item price. Then, naglagay tayo ng values niya. So, after ma-provide yung mga kailangang values, nag-select tayo dito sa baba. Select item ID, item name, and item price. Then, sa-select natin yung function na ginawa natin kanina para ma-generate yung
kung anong operation yung nakapaloob sa function na yon. So, DBO.value with discount. Then, yung parameter natin dito is yung item price. Dito sa item price, siya yung magiging value ng parameter natin. Then, as discounted items from items. Yan. Ang after natin i-run to, ang magiging result nito is itong output natin dito sa baba. Makikita natin yung item ID, item name, and item price na nandito sa table natin. And mapapansin din natin na yung discounted items is kasama na sa naging result after natin ma-run yung select statement natin. Itong discounted items natin, ito na yung na-compute ng function natin, which is yung value with discount. Na-compute niya yon kasi yung nilagay natin sa parameter is yung item price. Bale, di ba kanina meron tayong nakaset doon na at value. Yung at value na yun, pinalitan natin siya ng item price para siya yung maging value na i-return ng function natin. Yan. Then sa MySQL naman, yung pinagkaiban lang nila dito is yung yan, makikita natin sa SQL Server yung item price nakaset sa money. Then dito sa MySQL, nakaset na siya sa decimal 5 then 2. Then yan. Sa pag-insert ng values, same lang naman sila. Then sa select statement, ang pinagkaiba lang nila is yung paglagay ng DBO sa unahan ng function name natin. So, ayan, select item ID, item name, item price, then yung function name, value with discount, tapos parameter item price as discounted items from items. Then, yan, after natin i-run to, ang magiging output niya is ito ring nasa baba, since same lang sila ng function na ginawa ng sa SQL Server. In SQL Server, an inline table valued function is a user-defined function that returns a table as its result. Unlike a scalar function that returns a single scalar value, an inline table valued function returns a result set that can be used in a query just like a table. This function is defined using create function statement with return table clause. This function can have one or more parameters, and it must use a return statement to return a table variable that define the structure of the result set. It also don't have block of code enclosed with begin or end statement. Instead, it is made up of just one select statement. This select statement is like the heart of the function that defines what data is going to be retrieved when we use the function. Reminder that once we created this function, we can use this as a data source in select statement, but we cannot use other data manipulation languages like update, insert, and delete. This SQL Server and MySQL code creates a table named table students with 4 variables na student ID na may data type na int, student name na may data type na varchar, grade level na int, and score na int. Then, nag-insert ako ng data sa table student. And next nun is gumawa ako ng inline function sa SQL Server na may pangalang student by grade. This function has parameter na at grade level and nire-return niya yung column data from table student kung saan yung column grade level is nagmamatch siya sa parameter which is yung at grade level. Sa MySQL naman, katulad lang ng sa SQL Server, pero dito gumawa ako ng stored procedure kasi yung MySQL, wala siya nung inline function. Kaya,
we can use stored procedure as alternative way. Gumawa ako ng procedure na may pangalang student by grade, and yung parameter niya is underscore grade level na may data type na int. Then begin, select from student table student where grade level is equals to underscore grade level, which is yung parameter. Then end, then $sign, delimiter, and semicolon. In summary, this structure stored student information and provides a function to retrieve students by their grade level. For us to further understand what is inline table valued function and kung ano yung syntax, let's have some examples. In this example, nag-select statement ako for student by grade, which is yung function natin sa SQL Server, and procedure name naman sa MySQL. Because, as I mentioned earlier na walang inline function ang MySQL. Then, makikita sa example na sa syntax na to is nag-select ako or nag-call ako ng mga students na ang grade level is 5. Then, yung output niya is yung student ID na 135 or yung student name na John, Michael, and William. Naman sa second example, katulad lang siya nung first example natin, but the difference is yung kinol ko naman na mga students is yung grade level nila is 6. Kaya yung output niya is yung mga grade level na may 6, which is yung student ID na 2, 4, and 6, which is Emma, Sophia, and Olivia. Inline table valued. Inline table valued functions in SQL Server are concise and efficient tools for extracting specific data from a database, simplifying the process. They behave like table-like structures, making them easy to work within SQL queries. So, yung table valued function po is para lang siyang traditional table. Pero ang pinagkaiba po nila is yung traditional table is nagre-return lang ng single value, pero yung inline table valued function naman is nagre-return siya ng set of rows and columns. Pero take note lang po na kapag mag-execute tayo, kailangan natin gamitin yung select statement. And remember din na isang beses lang natin pwedeng gamitin yung select statement. So, yung inline table valued is applicable lang po siya sa SQL Server since hindi kayang i-support ng inline table sa MySQL. So, ang malapit lang po dito is yung stored procedure na pinag-aralan naman na natin from the previous lesson. Ito na po yung syntax. So, since sa SQL Server lang gumagana or applicable yung inline table valued function, dito lang po tayo gagawa ng example. So, kung mapapansin nyo po, dito sa first line ng code, is yung create function and inline table example. So, from the word create, so, gumagawa lang po tayo dito ng function. Then, next naman po is yung return table. So, alam naman po natin na kapag may word na return, so, ayun po yung kailangan niyang ibalik. So, sinasabi lang po dito na yung function is magre-return siya ng table. Then, yung as naman, or mas kilala natin siya sa alias, iba po yung meaning niya dito. So, yung as po dito is siya po yung nag-start sa body ng function. Next naman po is yung return select asterisk from table example. Since alam naman natin na yung asterisk is kapag merong asterisk, yung select, ibig sabihin, i-return ng function yung lahat ng column from the table example. Then yung return keyword naman is from the word return, pinabalik lang yung result set na galing sa select statement. And syempre, after nyan, kung natatandyan yung sinabi ko, kailangan yung select statement sa pag-execute or else, magsisyntax error ito since ayun nga yung rule. So, sa pag-execute is may dalawa tayo. May dalawa tayong way which are yung select asterisk or pwede tayo may mamili ng kung ano gusto nating column. Punta muna tayo dun sa may asterisk. So, select asterisk from debo.fn inline table example. So, ano nga ba yung debo? Prefix lang po siya na nagsasabi na yung function is nasa default. Kung magtataka po kayo bakit may definite columns dyan, so may rule po tayo ulit na bawal gumamit ng dalawang select statement. So, pwede po natin siyang gawin if
Pwede po tayong tumawag ng kahit ilang column sa isang select statement. So, kanina po is gumamit tayo ng asterisk. So, lahat po ng column sa table is magre-return. Pero, since dito sa definite column is gumamit tayo ng a name and a age, so, in-specify na po natin kung ano yung column na gusto natin. Instead of asterisk na ilalabas lahat yung nasa column. So, next naman is paano kapag may parameter. So, ganun lang ulit katulad kanina. Required gumamit ng select statement sa pag-execute at isang select statement ang dapat. Pag may hindi nasunod dito, is alam mo na yung mangyayari kundi syntax error. So, kung mapapansin nyo po is halos pares lang siya kanina pero dito is after natin mag-create function, mayroong parenthesis na nakapaloob doon kung ano yung parameter. So, sa example natin is in-specify natin na yung id_int ay ng parameter na kailangan hanapin. Kung mapapansin nyo rin, after natin mag-return select is merong where statement na kung saan kapag yung value sa column id is mag-match dun sa in-input na parameter which is yung id_int. So, ang pinagkaiba lang po niya sa walang parameter, dito pinifilter yung results sa kung ano yung mag-match value sa in-input na parameter. Dito rin nire-retrieve lang yung specific condition unlike sa walang parameter na nilalahat yung column sa pag-retrieve. So, sa pag-execute naman, kung mapapansin nyo, bakit may 3? Ayan 3 na yan ay yung argument na magre-return lang ng lahat ng row. Depende na rin siya sa kung ano yung result ng ginawang function. So, wala namang gaano pinagkaiba. Dito lang naglagay lang tayo ng parameter. So, ulitin ko lang po, take note lang na sa SQL lang applicable to. So, tandaan lang ulit na may dalawa tayong rules dito na required. So, kapag mag-execute tayo, kailangan natin gumamit ng select statement. Pangalawa naman is, dapat isa lang yung select statement natin or else, magsisyntax error talaga siya. So, for the last topic, we have multi-valued tabled function. Here, we can only use tabled variable and it must be declared in the header. Take note that return is placed before the last end. We do not need to place select statement because the return table is already specified. So, ano nga ba yung multi-tabled valued function? So, ang multi-tabled valued function ay very similar lang kay inline tabled valued function. So, ang kinaibahan lang nito is the multi-tabled function uses begin and end, while the inline tabled function don't have begin and end. So, nang mas maliwanagan pa tayo, ito ang syntax ng inline tabled function. Inline tabled valued function, which are create function and then name of the function and then return table and then as and then return and then select kung ano man yung table na kinukuha niya from TBL employees. So, yung nakaselect nga dito ay yung ID, name, and then yung date of birth na nakakas as a date into the from the TBL employee. So, for the next one is the multi-tabled valued function. Here we can see the create function again, and then name of the function, and then return at table, and then data type table, and then when we create a table, we specify the column name and also the data type. So here we can see that ID, name, and then date, and then DOB as a date. So as we see on the inline and then multi-tabled valued function, we can see in the multi-tabled valued function, it specifies the name of the table and then the data type of the table. And then next is as, and then as you can see here, we have the begin block and also the
end block. So here, and then inside the begin and end block, we have the body, which are insert into that table, and then select ID, name, and then date birth, and then cast as a date from that TBL employee. So what happened here is that all that select name, ID, and then date of birth casted as a date from TBL employee are the data that we're retrieving from the TBL employee, and then inserting into the table variable. So for the last one, here we have the return. So here, when this function encounter this return, it just means that that table will return, and then all the data that we insert into that table variable will also return all of our inserted data from that table variable. And then after that, we add the end block, and then that's the end of our syntax. Then next naman is yung output. So as you can see here, we have the ID, name, and then DOB. At idagdag ko na rin nga pala is yung casted na ginamit natin sa date of birth as a date. Kasi yung date of birth na ito ay my time siya. So kinasted natin siya as a date para yung may labas lang na output sa atin is yung date lang. Yun lang. Using scalar function with parameter. When using the SQL server, the code would look like this. A scalar function named fn_getCallA is created with an integer parameter at ID. The function returns a varchar value of maximum length 50. Next, the local variable at string val is declared, followed by the select statement used to assign the value of the column A_call A from the table TBL_A to the variable at string val. The selection is based on the condition where the column A_ID is equal to the parameter at ID. The function returns the value stored in at string val. To execute, select dbo.fn_getCallA, open parentheses 2, close parentheses. Here, 2 is the input parameter for the function, and it is important to use dbo when scalar function is executed to indicate database object and note that the function is stored inside the current database. When using scalar function with parameter in MySQL, the code is almost the same, except we don't use the @ symbol for the parameter and the variable.